Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo po ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya. Ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Jason C. Mahinay, ang PCR-PNCO ng Regional Mobile Force, Battalion 9. Alright, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916296625 o sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Buenas tardes, maayong hapon. Assalamualaikum at magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners at viewers mula po sa Zamboanga del Norte. Ayan. And of course, we have Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, and of course, syempre ang Zamboanga City. Isang magalang na pagbati rin po sa ating mga PNP key leaders mula sa national hanggang regional level sa ating pong Chief Philippine National Police na si Police General Jose Milencio Sinartates Jr. And of course, sa ating Commander Special Task Force DPAG sa Western Mindanao, si Police Brigadier General Milo B. Pagtalunan. And of course, ang ating pong Regional Director o the Officer in Charge ng Police Regional Office 9, si Police Brigadier General Dennis A. Esguera. And syempre naman po ang aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion 9 na si Police Colonel Joseph L. Ortega. Gayon din po sa ating lahat, sa lahat ng ating mga company commanders ng 901st hanggang 905th Maneuver Companies and of course ang Technical Support Company. And magandang hapon rin po sa aking mga kasamahan sa Battalion Headquarters. Ayan, mga Section Chief. Ayan. And of course, sa ating mga personnel, mga PNCOs. No? And sa mga PCOs natin dyan, na mga snappy. Magandang hapon po sa inyo. And of course, syempre, babatiin din po natin yung ating regional headquarters. Ayan. So, and of course, babatiin din po natin again yung ating mga command group. Ayan, ang Deputy Regional Director for Administrations. Ayan. And of course, ang Deputy Regional Director for Operations. Ano? Okay. And sa mga leaders po natin, hanggang sa CRS po natin, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Kay Police Brigadier General Leonard Luna. Ayan. And of course, Police Colonel Narciso Siparagas. And sa ating CRS. Ayan. Police Colonel Elmeres Lim. And sa mga officers ng different section, sa mga chief ng section, no? At offices ng regional headquarters. Magandang hapon po sa inyo, including sa mga PNCOs po ng regional headquarters down to the
Zamboanga and Sibugay Provincial Offices. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para naman po sa ating mga kababayan na patuloy na nagsisikap at abala sa kanilang mga hanap buhay, naway manatili tayong ligtas, alerto at laging handa sa anumang sitwasyon o sakunang maaring dumating. Lubos po tayong nagpapasalamat sa poong may kapal dahil sa kasalukuyan ay maayos at maganda ang panahon dito po sa Zamboanga City. Ngayon pa man po, hindi po tayo dapat maging kampante. Patuloy po nating paghandaan ang mga posibleng pagdating ng bagyo at iba pang kalamidad na maaring magdulot ng pagbaha sa mga ilog, lansangan at mga mababang lugar. And of course, ugaliin din po natin makinig sa mga abiso at paalala ng mga ikinaukulan. Maganda ng emergency kit at maging mapagmatiyag para sa kaligtasan ng ating pamilya at komunidad. Tandaan po natin na ang kahandaan ang susi upang maiwasan ang kapahamakan at mapangalagaan ang buhay ng bawat isa. And of course, babatiin ko rin po ang aking family at mga kaibigan na laging nakatutok po at sumusuporta syempre sa ating programa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Higit sa lahat po, isang mainit na pagbate sa ating mga community partners o sa mga stakeholders po natin, mga opisyal ng barangay, iba't ibang stakeholders, ayan, at sa mga lahat po na sumusuporta sa mga programa ng Philippine National Police. Alright? And of course, syempre, magkakaroon po tayo, again, ng second quarter simultaneous earthquake drill. Bakit po? Mahalaga po yan dahil sa mga nagdaang araw, natamaan po ang Mindanao ng earthquake. So, medyo malakas-lakas din po siya dahil nga maraming mga gusali na gumuho, lalo na sa parte ng Davao, Okay, so huwag po nating antayin na mangyari ulit po yan dahil alam po natin na lahat ng mga ito ay posible po. Kaya ang gawin na lang po natin ay maghanda, panatilihing alerto, at magkaroon ng pagsasanay sa bawat headquarters at bawat camps, including yung ating mga schools, institutions, including mga government and private agencies, na kinakailangan din po yan i-exercise po natin nang sa ganoon smooth, if in case po na magkakaroon po ulit ng ganoon na wag po sana mangyayari ulit at gabayan po tayo ng ating Panginoon. Just pray and hope and everything is fine. Alright, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916296625 o sa 0998-844-1410 kaya mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Alright, para po tayo ay matulungan sa ating problema, lalo na sa usaping pang-aabuso, lalo na po sa mga mag-asawa, magkarelasyon. And including po yung ating mga minors po dito, dahil sila po yung number one na affected sa problema. Kaya naman, ito po ang best practice ng Police Regional Office 9 ng Project Sagip. Panoorin po natin. One pervasive and perennial social problem in the Philippines is violence against women and children. Some victims of gender-based violence are reluctant to seek help from the authorities or concerned agencies, ranging from fear of threats from their perpetrators to not knowing their legal rights, or maybe because of shame and stigma.
In support of the anti-VAUSI campaign, Police Regional Office 9 came up with Project Sagit, or Simultaneous Anti-Gender-Based Violence through Interoperability between the stakeholders and the police. This project aims to empower women with knowledge and information on VAUSI through intensified police information strategies, cater to complaints, concerns, reports of the female citizens and PNP personnel concerning VAUSI through the establishment of an efficient communication system and referral system, encourage and persuade victims of rape, sexual abuse, and exploitation to report to the police, assist informants in accessing necessary support services, capacitate service providers in addressing issues in VAUSI, and develop integrated and sustainable programs and services converging with the stakeholders to slowly eliminate VAUSI in the region. In 2023, Regional Women and Children Protection Desk 9 recorded a total of 1,232 crimes committed against women and children, 427 of which are rape cases, followed by Republic Act 9262, otherwise known as Anti-Violence Against Women and Children, with 389 cases. Sagip Hello, Hotline. ma'am. How may I help you? Hello, ma'am. Ma'am, pwede rayo ayuda, ma'am. At Si, sila ma'am. kumiyo di mio marito. Pwede ko pong makuha yung pangalan nila, ma'am? Opo, ako po si Salvacion Monterola. De Purok 5, Kulyanan. Pwede ko po makuha ang pangalan ng asawa niyo, ma'am? Reynaldo po, Monterola. Ma'am, papunta na po yung mga pulis natin. Huwag, saglit lang po, ha? Huwag po Opo, kayo ma'am, pwede magkakalma lang po kayo. Ma'am, pwede Opo. ako, ma'am. Yes, ma'am. Tutulungan ko namin kayo, ma'am. Opo. Good afternoon, ma'am. Patulungan na from Sagip po. Ma'am, meron po tayong caller ngayon po, Sagip po, ma'am. Ang pangalan po ng biktima ay si Salvacion Monterola. Hello, Sir Ma'am. Good afternoon. Police Station Kulyanan. Patrolman Sarion speaking. Ano pong may tutulong namin sa inyo, Sir Ma'am? Purok 5, Kulyanan sa mga city, ma'am. Yes, ma'am. Ano pong gusto ng Sister Dong? Sige po, ma'am. Mapapadala po kami ng alert team dyan, ma'am. At saka yung naman yung city namin, ma'am. Thank you, ma'am. Charlie 13, Charlie James. First, good afternoon. Punin po, may nangingi po ng police assistance sa may Purok 5 Kulyanan. Happy birthday, Tango. Ganito diretso para estar silencio, masaman palabras, palabras, pwede se usa a favor o contra contigo. Internet ba ito, sir? Ya, calma, calma tú, calma tú. Tienen que vamos contigo. Project Sagip provides the framework for a comprehensive VAUSI prevention strategy, making salient information and services readily available for victims and informants. Through convergence with partner agencies and stakeholders with relevant expertise on the issue, since synergized efforts can have a strong leverage effect. Preventive measures are part and parcel of this project, which will be complemented by the detailed obligations and responsibilities of all tasked offices, units, aimed at improving the extent or the capacity for the prevention of violence against women and children and the response intervention needed.
Kapilipino. Alright, so that was the project sa gift ng Police Regional Office 9. Ayan. So para po tayo ay matulungan, para po sa mga nakaka-experience po ng ganitong klaseng problema na sadyang takot or mahiyang humiling or sumaklolo, ito po ang ating hotline numbers para po tayo ay matulungan. Tumawag lamang po para sa Smart 0981650903, and for the Globe naman po we have 0945 3689656. Alright? So again, para po tayo ay matulungan, 0981650903 for the Smart, and of course for the Globe naman po we have 094536899656. Alright. So mamaya po ay magkakaroon po tayo ng ating special guest mula po sa 903rd Maneuver Company, ang PCRP CO. Alright? From Malangas. Ayan. So mamaya mag-uusapan po natin mga ilang accomplishments, no, na ibabahagi po natin mula po sa ating guest this afternoon. Kaya naman po, time check muna tayo is 1:46 minutes. Ipapatuloy natin ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik ang ahensya de konsensya. Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Batay sa inisyal na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina ng isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
Alright, time check po tayo. It's 1:49 minutes in the afternoon po. Nagbabalik ang ahensya de konsensya. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS Your Community Radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Patrolman Jason C. Mahinay. Alright, so as I said, coming from 903rd Maneuver Company, the PCR PNCO ng 903rd Maneuver Company. Okay, so ang ati pong special guest ay walang iba kundi si Police Corporal Gerald A. Ponce. Hello po sir, magandang hapon po sa inyo. Hello sir, magandang hapon po at isang magandang hapon sa ating lahat at maraming salamat sa isang pag-imbita dito sa inyong programa. Alright, so ako rin po ay talagang nagpapasalamat po dahil pinanlakan niyo po kami dito po sa ating radio program every Monday of the week, no? At saka this opportunity talagang very significant, especially when it comes to broadcasting our accomplishments sa ating unit. Baka may gusto po kayong batiin or shoutout, sir? Binabati po namin yung aming company commander, walang iba kung hindi si Police Major Catalan Jeff Sugiyaw. Yes, sir, sa aming pinakasnapi na company commander. And of course, sa aming supportive din na Deputy Commander, walang iba kundi si Police Captain Ezekiel Ituan and si Sir Dan Drexler M. Garcia. Sir, good morning po sa inyong lahat. Yes, good afternoon sir, Sir Tuan. Ayan. Yun pala sir. Sige sir. Ayan. Yun lang. Baka may gusto ka rin batiin sa iyong mga katropa, kaibigan, or kamag-anak. Mga stakeholders natin dyan, baka sa mga supporter natin, baka may gusto ka rin gustong batiin. Ayan. Binabati ko po yung aming dyan sa 1st Platoon Tungawan. Dyan sa 2nd Platoon, dyan sa Santo Niño Mabuhay. And of course, ang 3rd Platoon at yung HQ natin na nandito sa Balangas, Zamboanga, Sibugay. Binabati ko rin yung mga pamilya ko dyan. Maraming salamat. Sana nakinig kayo. And of course, gusto namin i-shoutout din ang pamilya niyo. Okay, yung pamilya Abahar dyan sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Maraming sana yung makinig kayo dito. Ayan, sana po ay nakikinig po kayo dyan. At sana po ay sa mga usapin po ngayong hapon ay marami po tayong mapulot na mga aral or mga tips na syempre ito po ay nakakatulong talaga. So, kumusta po kayo, sir? Kumusta kayo dyan sa 903rd? Mabuti naman. As of now, masaya kasi naging bahagi kami ng programa ninyo. At may bahagi namin ang aming mga accomplishment sa inyong programa. Ayan. At kumusta naman ang inyong ginagawa dyan sa inyong pong unit? Kayo ba ay nahihirapan o talagang ini-enjoy nyo ang inyong gawain dyan sa 903rd Maneuver Company? Magandang tanong po yan, sir. No? Siguro yung sinabi nating mahirap is part na talaga yung trabaho natin. It is because nasa mobile company tayo na yung versatility natin is nandito sa mobile company. So, masaya naman kasi ini-enjoy namin yung mga araw-araw na gawain namin dito sa 903rd Maneuver Company kasi hawak namin is buong Sibugay. So, at least marami kaming na-meet ng mga tao, bagong stakeholders natin. Ayan. Talagang nakikita ko rin na nag-enjoy kayo, no, sa mga ginagawa nyo dyan sa inyo pong unit. Okay, going forward sir sa ating pong usapin ngayong hapon dahil we'll be discussing a lot, no, especially on the unit accomplishment na meron po tayo both on the operational and the community engagement activities. So, as far as I know, na napakarami pong mga activity, no, na isinasagawa ang inyong pong unit, especially na you are doing the vlogging and you are really interacting with community
And syempre, na ibigay natin yung ang ating image, no, sa PNP. And syempre, alam din po natin na ang ating mga kababayan dyan ay talagang nagtitiwala sa mga kapulisan. So maaari nyo pa bang ibahagi, no, yung pinakamahalagang accomplishments ng inyong pong unit sa mga nakaraang buwan? Maaari nyo bang ibahagi rin po ang ilan mga matagumpay na operasyon na isinagawa nyo po sa inyong pong tanggapan? Papasensyahan na po sir kasi medyo unstable po yung internet connection natin dito. Pero nakuha ko po yung last note ng sinabi niyo sir is ano po yung mga pinakamalagang accomplishment na yes, exactly. opo dito sa ating kumpanya is last month po sir is meron tayong na isa lang naman yung maibigay ko din. Meron marami. May example po tayo ng isang top 7 natin sa municipal level. Wow. Isa sa major accomplishment natin sa 903rd Maneuver Company is yung initiated natin sir na top 7 municipal level na tayo mismo na nag-lead sir. Nahuli natin. Nahuli po sir. So nasan na ngayon ang ating pong apprehended, no, na top 7? Yung na-apprehended natin sir is of course na bigay natin siya sa Kabasalan Municipal Station kasi doon kasi yung natin dinala kasi yung kaso niya is a cooperative business yan sir eh. Okay. So isa lang po yun. Actually marami pero hindi natin pwede i-divulge yung mga pangalan kasi yun ang pinaka. Isa din sa mga Actually meron pang top 3 sir eh. May top 3 and yung crime niya is murder. Din yun. So join po tayo noon ng tayo si Bugay and First Provincial Company and Second Provincial Company ng Zamboanga Sibugay, sir. Ayan. So, talagang laking tuwa po nito ng ating pong Force Commander, no? Dahil, syempre, nakikita natin na gumagalaw at hindi natin hiniyaang gawin yung ating mga responsibilidad na iset aside, no? But instead, we focus on the crime prevention and mitigating on the possibilities to happen. All right. So, sir, next question ko, sir. Paano po ba na nakatulong itong mga operasyon, no, matagumpay na operasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa inyong pong komunidad diyan po sa inyong lugar? Okay, sir. Napapanatili po natin yung tawag nito, yung kapayapaan, sir, is makikita po natin doon sa statistics, sir, kung saan ang Zamboanga Sibugay, sir, is one of the stable and safest probinsya dito po sa Zamboanga Peninsula. So doon po natin makikita, sir, na progressive po talaga yung Zamboanga Sibugay, sir. Dahil po yan sa ating mga kapulisan na nandito sa Zamboanga Sibugay na ginagawa po nila ang kanilang mga tungkulin. Ayan, so very well said, no? Dahil syempre on the basis why you have mentioned na one of the safest cities, no, or municipalities in Zamboanga Peninsula, no, is Zamboanga Sibugay. Dahil kamo, no, dahil sa mga accomplishments na ginawa and syempre including po yung ating mga engagement in the communities. All right? So ano po ang naging epekto nito na inyong anti-criminality campaign sa lugar na inyong nasasakupan? Meron ba itong negative or positive outcome? Usually, sir, ang na-receive natin is mga positive outcomes. Alam mo naman natin na pag ang isang lugar is less yung crime rate, automatic dumadami yung mga investors. So doon po na Sige, go ahead. So medyo nagkaroon lang po ng konting problema when it comes to the internet connection, no? Hindi po stable. Tayo ng mga patrol every day. Can you please restate, sir, ang inyo pong sinabi kanina, sir? Medyo nagkaroon po tayo ng problema sa inyo pong internet connection.
makikita po natin yung isang ano sir, yung progress or epekto ng ating anti-criminality campaign sir is sabi ko nga kanina sa based on statistics sir. So naging progressive yung Zamboanga Sibugay, naging city siya. Not of course just na maraming mga investor pumupunta sir is nakukuha din natin ang loob ng mga tao na magtiwala sa atin. Isa din yun sa malaking impact talaga dito sa Zamboanga Sibugay. All right. So talagang you said no thoroughly na you have done well and the result is very much positive. Ayan. So malaking tulong po ito. And when it comes to the operational activities, you have implemented well any tactics na ginagawa nyo, no? Talagang na-prevent nyo yung itong criminal activities. And of course, when it comes to the PCR or Police Community Relations, dahil syempre, hindi po magiging matagumpay ang mga gawain ito if not because of doing PCR activities. So, aside from the operational activities na meron po kayo, sir, ano ba yung pinakamagandang mga activities, no, in relation to the police community relations activities, particularly on the best practices? Meron ba kayong mga initiatives na ginawa ng sa ganun po ay matutukan ng mga kababayan natin yung mga gawain ng kapulisan, no, not only on the implementation towards anti-criminality activity or the mitigating this crime, no, activities. Okay sir, sa bilang PCR PNCO sir, pinaka-challenging talaga is makuha yung loob ng mga tao. Isa sa mga ginagawa natin sir, yung mga best practices natin. For example, may yung paghahambuok o tinatawag natin na rido. Especially nag-i-exist siya dito sa ating probinsya. So, isa yun sa mga pinaka-challenging talaga sir. As of first quarter sir, meron tayong na-settle na rido. Importante yung malaking impact yun sa community natin. And maliban pa dun sir, for information of everybody, sir, para maklaro lang po, dahil this best practice is basically anchored, no, sa pangalan na RIDO. Can you please elaborate this, sir? Kung ano bang ibig sabihin ng RIDO for the awareness lamang po ng ating mga kababayan na hindi po sila familiar with this terminology. Opo. Yung RIDO po kasi is parang settlement po yun siya ng both parties. Okay. Kung may mga issues and concern man sila, tapos na tayo yung nag-mitigate together with the local government unit and the barangay and other stakeholders. So we mediate. Okay. Yes. We aim, or our aim is, sir, is to unify the families, both parties. Okay. So far, sa inyo pong implementation ng this best practice, sir, ilan na po ang inyo pong natulungan to end this RIDO? Dito sa amin sir, sa first quarter meron kaming isa, and sa second quarter meron kaming isa. So dalawa na po yung na-settle namin na RIDO. How it is being impacted to the community? Dahil ang laking ang laking impact nito sir kasi you mediate and you set aside nga ay dapat ganito tayo. Kasi usually kasi ang nangyayari kasi sir is yung iba kasi nadadala sa karahasan. So tayo yung nagiging parang nagiging sentro ba sa usapan nila na wag ganito kasi alam mo naman natin 'di ba? Along the way gugulo at hindi siya magi-end kung hindi tayo mag-mitigate talaga. Exactly. What about the revitalized police sa barangay? How does it work in your area? Since we're doing this for a long time and we have this best practice also in the Police Regional Office 9, no? Police sa barangay. So as of now, we have our revitalized police sa barangay. So gaano ito kaimportante at visible sa ating area? Yes.
ang importante napaka-importante talaga yung revitalized police sa barangay, sir. Alam mo naman natin na yung one of our stakeholders is the barangay itself. Exactly. So kailangan makuha natin loob ng mga opisyal, makuha natin loob ng mga tao dun sa barangay. And ang impact talaga nun, sir, is makikilala tayo. Kasi probably kasi, sir, pag sinabi kasi when you're wearing this kind of uniform, sinasabi sundalo. Di ba? Correct. So nakikilala tayo doon sa barangay. Meron palang ganitong pulis, no? Yes. Then ang laki talaga ng impact, sir, kasi sila na mismo yung lumalapit sa atin kapag pumunta kami sa barangay nila, mama, yung kailangan ninyo, binibigay po natin yung mga hotline number natin in case of emergency. Yes. Talaga, sir, is MPS, Municipal Police Station, hindi na talaga usually alam na meron palang Regional Mobile Force Battalion 9 dito sa Zamboanga City. Alright. As of the knowledge you have right now, ilan po ba ang ating mga remote areas? Or shall we say na hindi po natin talaga napupuntahan when it comes to the program and services of the government? Ang dami, sir, dito sa Zamboanga Cebu, guys. Masisay natin is, I cannot say the figures, but talaga parang barangay talaga, sir. Especially sa island. Sa Olutanga Island, tinatawag nila Tama. Sir, excuse me, sir. In a while. For a while. You have a problem sa pong headset. Hindi po masyadong lumalabas yung sound. Baka po pwedeng pakiayos muna po. Okay na, sir? Ayan. Okay, narinig na po namin, sir. Sige po, sir. Okay. Especially, ang problem talaga namin, sir, when it comes sa mga parklang area, sir, yung hindi talaga natin na pupuntahan is yung Ultama Island o yung tinatawag natin na Olutanga, Talusan, in Mabuhay. Okay. Mahirap kasi yung sir, yung pag-travel natin doon. So, yung mga barangay doon talaga, hindi talaga natin mapapasok is due din sa layo nila. And especially, sir, doon sa mga boundaries ng Zamboanga del Sur and Zamboanga del Norte, na dyan sa may Bayug and dyan sa may Kabasalan and Titay. So medyo malayo na talaga yan sila kasi bundok na talaga. But ginagawa po natin ng paraan together with the local government unit of different municipalities. Okay. So paano ito na reach out natin with this collaboration with the local unit and including our partner agencies sa area? How does it work, no? Paano ito na nangyari na napuntahan natin, or shall we say we have already reached out this through the program services na meron po tayo? Okay, sir. Sa tulong po mismo ng DSWD. Okay. DSWD, sir. Then, usually kasi yung DSWD is naghihingi ng mga escort. Sir, tulungan nyo kami kasi meron kaming activity sa ganitong sitio or barangay. So, from that point in view, sir, makikita talaga natin yung sitwasyon ng mga tao doon na minsan yung mga government services hindi nabibigay sa kanila. Well-being. Kasi nga po, socio-economic. yes, kasi nga po, ang hirap ng transpo, ang hirap ng daan nila, kailangan mong lakarin ng ilang oras. Isa talaga yun sa pinaka-challenging talaga, sir. Exactly. And as far as I know, that DSWD is really working with the community, especially the when it comes to the Sustainable Habit Program, right? And at the same time, the anti-poverty reduction program, no? That's why ang ating mga tropa or kapulisan po natin is being tapped for the purpose of security. All right. And at the same time, we are also being invited through the conduct of lectures and syempre providing awareness sa ating po mga kababayan, lalo na sa mga malayong lugar o remote areas po na meron po tayo sa Zamboanga Sibugay. And I know that that area in the Olutanga, no? The island of Olutanga, Talusan, Mabuhay, and Talusan, no, is
a very critical area. Okay? So, with the help of our troops and our law enforcement agencies, talagang nagkaroon po ng improvement. And now, nakikita natin na peaceful po yung ating area. No? And very thankful po tayo dahil nandyan po yung ating mga RMF benign personnel, no, sa boundaries assigned na talagang pinupuntahan ng area for the information of the everybody, sa mga listeners and viewers po natin, na pinupuntahan po talagang area, no, na nakikita natin ng scenario at situation na kung paano po sila namumuhay po doon. Alright, moving forward po, sir, no, paano po ninyo hinihikayat ang partisipasyon ng komunidad sa inyo pong programa? Yun po yung pinakamahirap, sir. Yung makuha, yung mag-gain mo yung trust ng tao. Yun ang isa sa pinakamahirap, no, na gawain ng isang pulis. Alam mo naman natin na especially when you are assigned in the remote areas, alam mo naman na, ay, bakit pa kami pupunta doon eh? Ang layo-layo, di ba? Yes. Pero with the help of other agencies, sir, binibigay po natin yung mga medyo nawawala na po ang ating sound as of this moment. Alright, so yun po, no? Yun po yung ginagawa natin. Yeah, sige po. Sir, medyo may problema po kayo sa ano, sir? May problema tayo sa ano, sir, sa ating pong sound po natin, sir. I think sa ano po nila. Oo, sa signal ata. Oo. Sige, signal po 'yan. So medyo nahihirapan po yung ating guest, no, to broadcast pag may problema po tayo sa ating pong ano internet connection. Ayan. So klaro po na na-assess po natin, no, especially yung mga tropa po natin na na-assign po sa area ng Zamboanga, Sibugay. Bagamat alam po natin na ganoon ang sitwasyon, no? Medyo mahirap po. Pero dahil siyempre sa tulong po ng ating mga stakeholders, sa mga partner agencies po natin, medyo napagaan po ang trabaho natin, especially when it comes to dealing with community, para ma-encourage lang po natin sila na maniwala po sa kapulisan. Siyempre, hindi naman po tayo katakot-takot, no? Wala naman po tayong ginawa para gumawa ng karahasan sa area. But instead, we only see and secure the peace and order situation sa isang area. So, that's why still, yung mga partner agencies natin, especially yung mga mini-mention like DSWD, no, na humihingi rin po ng tulong for the security purposes. Okay, sir, ano po ba yung programa when it comes to the Oplan BES or Balik Eskwela? Ayan. Ang programa sa Balik Eskwela, sir, is usually nagkakandak tayo ng mga lectures eh. Hindi lang po security yung ginagawa natin sa mga eskwelahan, is also ginakuha din natin yung mga paloob ng mga kabataan, kasi alam naman natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, exactly. Ginaguide natin sila sa tamang daan. With the conduct of lectures. Alright. So, meron ba kayong engagement as of now sa ating mga partners school institutions dahil pasukan na naman? Ngayon, sir, nagkakandak tayo ng security sa eskwelahan. Okay, every what schedule na kinakandak po natin? Yung kinakandak na schedule is almost every day, kasi meron tayong mga tao, kasi tatlo tayong platoon, sir. So, yung tatlong platoon, sir, everyday talaga yon kinakandak yung security, sir. Kasi through foot patrol, sir. So far, wala naman po tayong mga problema dyan sa schools. So far, sir, wala tayong problema sa mga schools, kasi one way around, sir, kung meron mga problema, is automatic dumidiretso yung mga school heads sa atin, yung sa mga school principals. Kasi yung nga sabi ko kanina, sir, binibigyan natin sila ng mga hotline number natin mismo. Alright. What about the
instances when it comes to abuses. Especially, no, yung mga minors natin, mga students natin na being abused or being bullied by other students. So meron ba tayong mga cases diyan na na-resolve po natin? As of this quarter, first quarter and second quarter, sir, wala. Pero last year, meron tayo 2. So ano yung progress po ng ating pong case po? So, tinong-over natin siya doon sa, sir, sa MPS. Kasi si MPS kasi yung usually talaga, nagpanong ng kaso eh. Tayo lang yung nagpano sa kanila, nag-turnover doon. Pero sa pag-filing po ng kaso, sir, so ang MPS na po yung nag-process. Pero the incident happened at school or outside school? Outside school po, sir. Okay. So what about the involvement ng teachers or ng school head? Are they part of this into the monitoring? Come again, sir? Pardon, sir? Are they part of this for the monitoring? Monitor ba nila yung ating estudyante? Sa monitoring naman, sir, usually meron tayong tinatawag na MOA o agreement sa mga eskwelahan na or pagiging partnership natin, sir. Sa monitoring, sir, nag-base naman tayo doon mismo sa mga sa school head or sa principal mismo, sir. Okay. So, nag-cooperate naman. Nakipag-cooperate naman yung ating mga cooperate naman, sir. Yung mga teachers po natin and including yung school head. Alright. So, talagang maganda, no? Maganda ang inyo pong gawain and I'm sure sa ilang taon ba naman na natin ginagawa, paulit-ulit po itong isinasagawa ng ating mga tropa. And yet, hindi po maiwasan na magkakaroon po ng aberya or problema along the way. And here comes ang ating mga superhero, mga personnel ng Philippine National Police in partnership sa mga teachers and other partner agencies personnel, no, na para supuin ang mga activities na hindi po natin, no, may iwasang mangyari po. All right. Dahil syempre, sir, no, ano pa yung mga best practices na meron tayo sa inyo pong area? Yung best practices natin, sir, is wino-workout natin yung pailaw sa tahanan. Alright. So, That's nagbibigay tayo ng mga localized. Localized na best practice po natin dyan sa inyo. Opo, yan. Kumusta man po ang pailaw sa tahanan, sir? Ilan na pong community or households na nabigyan po natin ng shall we say, ano bang pailaw na yan is, ano ba siya? Solar? Solar po, sir. Ayan, solar. So, ilan na po, sir, nabigyan po natin? As of to date. As of to date, sir, meron tayong 3. Wow. 3, sir. 3. Then, syempre, naghanap pa kami ng sponsor. Baka mayroon dyan mag-sponsor. Pero, sir, as of now, we are being restricted po, sir, no? Para makahanap po tayo ng mga sponsors, sir. So, since we have this project, so as much as possible, we have to deal with it. It depends upon, no, na kung merong mabigay, no, in partnership with us, it's okay. But then if we ask or we seek donations coming from other organizations, so probably it's a no to say, no. So, and yet talagang we are very much thankful, no, dahil syempre andyan sila na tumutulong sa atin, sumusuporta sa atin because of the knowledge na meron po sila na nakikita nila sa atin ng effort natin na we are going straight forward sa ating mission and vision, na we are just aiming to help our citizens, ating mga kababayan, no, para at least kahit papaano ma-lift up din yung kanilang kabuhayan. O di kaya yung lifestyle nila medyo magaan-gaan, no, dahil sa ating tulong po. So thankful po tayo, sir, sa ating mga stakeholders, sa ating mga partners diyan na talagang walang sawang sumusuporta po sa atin. Alright?
So, dahil it's a PCR month, no? Ang 31st PCR month, sir, on the next month, July. We are always conducting that month for our PCR activities the whole month. Meron ba kayo mga set activities, sir? From July 1st to 31st to 31. Ayan. Yes sir, meron na kami mga set PCR activities for the PCR month. Mhm. Pinapolish lang po namin yung mga activities namin sir together with our stakeholders. Mhm. Okay. So, we are also dealing with the personnel, no? The aspirants personnel na alam natin na maraming ginagawa sa ground. And we are giving this privileged opportunity to be recognized during the culminating activity, no? Isa rin po 'yan sa mga nakikinig po ngayon, sa mga nanonood. Isa rin po 'yan sa ating mga highlights na para bigyan din po pupugay yung ating mga personnel na nagbigay ng kanilang mga efforts. All right? So, with that, sir, baka meron kayong as a vlogger, no? Baka meron kang gustong ibahagi sa ating mga nakikinig, tagapakinig natin, tagapanood this afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat and maraming salamat sa inyong panonood. At thank you po sa inyo sa suporta sa Philippine National Police, especially po dito sa Zamboanga, Sibugay, sa nasasakupan namin. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so ayan po. Alright, so last, baka may mga kayo sir, may mga message kayo na pwede po nating maibigay na kahit paano hindi makakalimutan ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Siguro na lang sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga pasaway dyan. Grabe Especially naman. sa lahat ng mga pasaway dyan, kasi alam mo naman sir, kapag nandito tayo sa probinsya, diba, so hindi talaga natin nawawala yung mga... Sinong pasaway, sir? Anong particular na pasaway? Klaruhin natin, sir. Baka naman baka masabi ng iba pasaway din ako, no? Oo. Sinong pasaway? Yung mga pasaway, yung alam naman natin na pinagbabawal. Okay. Yung mga gawain. Violators natin. Mga violators natin dyan. So, huwag na nilang gawin. Alam naman nating bawal yun, di ba? Tama. Yung batas talaga is wala tayong pinipili. So, hindi namin kayo aatrasan. Okay. So, we are your friend, people, sa mga kababayan natin dyan. Since we have implemented some of the rules and regulations sa ating community, so make sure po we have to minimize yung mga regular na gawain po natin. And make sure po na hindi po tayo makakapag-disturb ng ating pong mga kapitbahay. Siguraduhin po natin na hindi po tayo nakakasira ng trip ng ating kapitbahay. Yung mga daily activities po na hindi po maabala. Sikapin po natin na maging orderly po at maayos and safe po ang ating area. Tulungan niyo po kami mga source ma'am dyan po sa Zamboanga, Sibugay. Na sana po ay maging maayos ang lahat. Cooperative po ang lahat, no? Magtulong-tulong po tayo. We have one mission, one vision po. And our doings is intended po para po sa ating lahat. So hindi po namin itong ginagawa dahil na po for our self-consumption. But instead po, ito po ay talagang isinasagawa namin ng mahigpit, no? Because we wanted to see the way we live in a community. Kasi po, wala po tayong ibang mapupuntahan po kundi ang ating lang pong community, no? Na mapabuti lang po natin ng ating area. So when it comes to the peace and security, nandiyan po yung ating mga kapulisan sa stations, sa mga mobile forces dyan. Okay, pag may mga problema po kayo, lumapit lamang po kayo sa ating mga himpilan. And huwag po tayong mahiya at matakot dahil kaya po kami andito because of you. No? Uulitin po namin, kaya po kami nagtrabaho because of you. Pag mayroon po kayong mga problema, kakayanin po namin ng lahat ng yan para tulungan po kayo. Irrelevant po sa trabaho po natin. Okay?
Sa mga partner natin dyan, tulungan po kami sa mga stakeholders natin, mga force multipliers po natin dyan. Andyan po yung ating tropa. Just approach them because we're approachable enough para po sa mga hiling po na mapabuti yung kalagayan ng bawat isa. So, sir, sa ating pong special guest, Police Corporal Gerald Ponce, sa inyo pong company commanders and Deputy First Commander po dyan. Maraming salamat po na pinunlakan niyo po kami sa aming pong request. And pasusunod po na maging guest po natin sa mga nakikinig at tagapanood will be coming from the 904th Maneuver Company. Alright, so Sir Ponce again, maraming salamat sa inyo pong ibinahagi na activities or accomplishments na ito ay malaking tulong at malaking naidulot po sa inyo pong area sa Zamboanga, Sibugay, especially Malangas po. Di ba? Alright. So tayo na po ay magpapasalamat. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga stakeholders sa buong Zamboanga Peninsula. Ayan. Sa ating pong Force Commander na lagi pong sumusuporta. Ayan, lagi pong andyan na nagbabantay po, nagmamonitor po para maging maayos ang lahat. Police Colonel Joseph L. Ortega, sir, magandang hapon po sa inyo. And of course, ang ating pong officer in charge, ang ating Regional Director ng Police Regional Office 9, Police Brigadier General Dennis S. Guerra, sir. And the rest of the command group, ayan, yung mga officers natin sa ground, mga PNCOs natin, the hardworking PNCOs natin sa Philippine National Police. Maraming salamat po sa inyong support. Maraming salamat po sa ating radio technicians, Rev. Paulino Rolando Consult, Maria Lourdes Farah, and of course, ang station manager, Reverend Emmanuel Aquino, nasa Manila ngayon. Graduation po ng kanyang pong bunsong anak. Ayan, congratulations po. Congratulations, Shad. Ayan, lubusang ano ka na, no? Okay, public servant na. Okay. Abangan ang susunod na programang Doctors Online. Magkarinigan tayong muli dito po sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Jason C. Mahinay, na nagsasabing buhay ay alagaan at ingatan para siguradong ligtas kahit saan man. Ang Ahensya de Konsensya tuwing kasama niyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.